Sumasalubong sila mga kabokals to. Sumasalubong sa agos. Para sila naglalaro. Naglalaro kaya yan o may problema na naman? Pero hindi eh. Taas baba pa rin sila. Wala mo akong nakitang ano eh. Lumulutang-lutang na parang crocodile eh. Pero ito, sinasalubong nila yung agos nung ano. Nung galing sa aquaponics. So yan oh. Parang nilalaro nila. O ano ba ginagawa nyo? Nag-i-enjoy ba kayo dyan? Oh, nasa lubong nila mga kabukas, ang dami oh. Nagdagdag na nga po tayo ng lupa kanina. So yan, dinoble natin yung lagay ng lupa. Makapal na lupa niyan sa ilalim. Ako, ginagawa nito mga to, ba't sinasalubong? Dami oh. Dami nila. Kaya na wala naman to. Ngayong gabi lang napansin ko. Bagay nilinisan ko kasi yung motor eh. Kaya malakas yung ano eh. Malakas yung bagsak ng tubig ngayon eh. You know? Malakas yung bagsak ng tubig ngayon. Siguro na-attract sila. Na-attract kasi sobrang lakas yung ano, bagsak ng tubig. Bagong linis ang motor. Yan. So at least nakita natin nandiyan pa rin yung mga hito natin mga kabukal, diba? Marami pa rin. At ang lalaki na nila oh. So looking good. So ang binabantayan ko dyan yung ano, ayan yun. Yung sila, naglalangoy-langoy sila oh. Oh. Kita nyo ba? Ayan, naglalangoy-langoy oh. Dito sa paligid ng ano, bagsak ng tubig. Mga kabukas, nakakita nyo ba sila? Yan. Papakain nga tayo ng ating mga manok. Yan. Kaya nandyan na naman sila sa ilalim. Ating mga hito. Lakas na. At good news mga kabokals. As of May 29. Ayan ha. May 29 mga kabokals. Wala tayong patay. Kahapon wala tayong patay. Ngayon wala tayong patay. Ayan. At ang sisigla ng ating mga hito, ayan, nakita nyo naman oh. Diba? Lalaki na oh. Nakita nyo yung ano, mga hubog ng katawan oh. Kahit tsokolate na yung ating tubig. Kulay tsokolate na talaga yung ating tubig. Kasi nga dahil sa lupa na ating kinambak. Nilagyan natin ng maraming lupa sa ilalim yan. Concrete pan po siya. Ayan sa mga bago sa channel ko. Concrete pan siya na nilagyan natin ng lupa. Ayan. And, ayan, ang ganda ng resulta. Ang ganda na resulta ng ating ginawa. Ayan, sa kabila. Ayan, kung nakita nyo, kulay tsokolate na talaga mga kabukals. Yung ating tubig ay kulay tsokolate. Kasi nga, sa lupang niligay natin. Pero sabi ko nga, walang problema yan kung magkulay tsokolate yan kahit kape pa. Ang importante nga, wala nang namamatay sa ating mga hito. Kasi nga, ang trabaho ng ating mga hito dito sa ating fish pond, aquaponics, ay para makontrol po yung mosquito larvae, yung kitikiti. Yan po ang main reason kung bakit nandiyan sila. Yan po ang trabaho nila. Hindi po para ibenta at hindi po para ipalakihin at ibenta. Hindi po ganoon ang purpose natin sa paglalagay ng hito dito sa ating aquaponic fish pond. Yan po ang
trabaho lang nila makontrol yung mosquito larvae. And masaya ako mga kabukals kasi ang ganda, nag-pay out yung aking paghihirap sa paghahakot ng lupa. Ang dami rin nun ha. Ang dami ko ding hinakot na lupa. Ang gaganda ng response. Talagang wala na yung lumulutang na parang crocodile na permis lang nakalutang at nakalabas ang uso. Wala na po doon. Wala pa rin po tayo nakitang ganon mga kabukal. So senyales na wala po silang problema sa tubig. At yung flow ng ating aquaponics ay okay naman. Hindi po nagbabara. Pero syempre, alaga po sa chine-check natin lagi yung motor natin. Nililinis natin. Ito mga kabukal. So ito na nga po yung ating mga unang batch na inilagay sa battery cage. Oh. And sa ilalim nila, ayan. Oh. Kasi nga nagpapakain tayo, di ba? Sa ilalim nila ay may mga hito din. Ayan, kita nyo ba? Ayan, hindi na kasi talaga visible. Kasi nga yung ating tubig ay kulay tsokolate na. Pero ang maganda dyan ay yung ating mga hito talagang gustong gusto or nag-improve yung kalusugan ng ating mga hito. Ayan. Ayan, baka may nagtatanong, kabukals, bakit kasi hindi na lang lupa? Hindi ka na lang sa earth pan naglagay ng fish pan. Ibig sabihin, bakit kasi pinasemento mo pa? Mga kabukals, ang kasagutan po dyan, una-una, alam niyo naman po, yung ating poso ay mahina. Mahina, no? Ito nga lang, pahirapan tayo mapuno. What more kung earth pan po yan? Baka isang taon po tayo nagpupuno dyan, hindi natin mapupuno naman. Kasi pag earth pan po yan, syempre magbabawas yan. Sisip-sip yung lupa Baka kung ilang taon tayo nagpupuno dyan, hindi natin mapupuno ng tubig yan mga kabukals. Kung earth pan yan, mas maganda talaga earth pan, yes. Kasi direkta ka sa lupa direkta ka sa earth. Kumbaga, mas maganda po talaga yung, kaya nga lang, given the situation na mahina po yung ating poso, mahina yung ating water supply, hindi kaya po concrete yung ating pinagawa. And then nakita nga natin na hindi umubra yung concrete, kailangan natin lagyan ng lupa, so nilupaan natin. Pares lang naman po yun. Marami naman tayong lupang na ilagay dito. And then yung ating pong sistema is again aquaponics system. Maangat. Aquaponics po tayo. Kaya kumbaga yung tubig flowing po rin po yan, flowing, and then may mga halaman nga po tayo. Ayan may mga halaman po tayo, meron po tayong biofilter doon na madadagdagan pa po yan. Ayan kita nyo po yung biofilter natin sa mga bago sa channel ko. And then ayan po yung ating aquaponics na kung saan meron po tayong tanim ng mga patola sa kasitaw, madaragdagan pa yan, pupunuin natin ang halaman yan para mas maraming kakain ng mga nitrogen na napuproduce natin dito sa ating fish pond na may lupa, concrete pond na may lupa. So yung mga kabukals, kung hindi po kayo familiar kung hindi po kayo familiar sa nitrogen cycle, maaari pong hindi nyo maintindihan po itong aking konsepto. Pero kung alam nyo po yung nitrogen cycle, ma-picture out nyo kung ano po yung ginagawa natin dito. Nitrogen cycle, yan sa mga hindi po familiar, isa po itong proseso na kung saan yung ammonia na nagbi-build up dito sa ating fish pond, kino-convert ng mga
nitrifying bacteria kung tawagin into nitrite. And then yung nitrite, ikino-convert uli nila into nitrate. Yun po yung nitrogen na kinakain naman ng halaman. So, it's a cycle. It's a natural cycle na nangyayari na kung saan nagtutulungan po sila. Yung lupa na nilagay natin dito mga kabukals, nagsisilbi pong bahay ng mga nitrifying bacteria na nagko-convert nga po ng ammonia into nitrite and then nitrate. And then yung ating ito po, may motor tayo dito. Yan, baka may mga nanonood po kasi na hindi talaga viewer, hindi nila naintindihan yung ating konsepto. Ayan po yung ating motor, ayan o, ayan o. Yung nakabalot po ng net na yon, yan po yung ating motor. Hinihigop niya po yung tubig papunta po dito sa ating biofilter. Again, madaragdagan pa po yan, magiging 3 po yan, magdadagdag pa tayo ng 2 doon. Pero sa ngayon yan pa lang muna. And then ayan po yung ating aquaponics system. So isang paikot po yan. Ayan, nakita niyo naman buhay po yung mga pot. Pinatay ko na nga po yung dito para mas madali ma-picture yung talagang nakatanim lang sa aquaponics ang makikita nyo. So yan po yung ating mga patola, kumakatay na. So yan po ang kumakain ng nitrogen, yung nitrate na napuproduce dito. Yung mga halaman na yan na kumakain ng nitrate na yon, nitrate. And then pagbalik po dito, so nagdadaan po dito sa PVC na to. Ito po nakakonected to dun sa ating aquaponics yan. Ito po. And then ayun, binabagsak niya uli sa fish pan. Binabagsak niya. So flowing pa rin po. Parang flowing pa rin po siya. Yun nga lang po artificial. Iba po yung flowing na nanggagaling sa bukal halimbawa. O sa mga palayan na may mga patubig. Parang ganon. Parang ganun din po yung konsepto niya. Kaya lang, tayo po, gumawa po tayo ng sarili nating flowing system. Na kung saan, meron pong aquaponics na kumakain ng mga nitrogen na napoproduce natin dito. So, yun po. Ako po talaga, very, very positive ako na yung lupa na inilagay natin dito ay nagsisilbi pong bahay ng mga nitrifying bacteria. So dito pa lang po sa fish pan natin ay meron na po tayong nitrogen cycle kung tawagin. Search nyo po mga kabukas po sa hindi nyo po talaga ma-picture out kung ano po yung gusto kong sabihin. Nitrogen cycle po, i-google nyo po para po magkaroon po kayo na idea. So dito pa lang po meron na tayong nitrogen cycle na nangyayari. And hinihigop nga po ng motor papunta sa ating mga halaman. So, 'di ba? Tulungan po 'yan. It's a team effort. So, ito nga po yung ating plano is punuin natin itong ating mga battery cages. Yan, lahat 'yan. Pupunuin natin ng mga layers 'yan. Ito po mga sarili na natin palahi ito. Ayan. Ito mga future. Ito babae yan, no, mga kabukals. Ito lalaki yan, pang ano yan, pang lechon. Ito yung kasarapan ni lechon mga kabukals, yung mga ganitong edad. Yan yung mga kasarapang ilitsyon, iturbo. Kasi malalambot pa yan. Yung mga ganyan. So yan, mga pang-turbo natin yan. Pang-turbo yung mga lalaki. And then yung mga babae, yan ang itutuloy natin as layers. So continuous nga po tayo sa pagbibreed. Baka bukas magsalang na uli ako sa ating incubator. Ang maganda po rito mga kabukal sa ginawa natin, lahat po nandito na. So nandito na yung ating mga brooder. Doon nga po yung ating mga battery cage para sa mga layers natin. And then nilagay ko na rin po dito yung ating incubator. Yan. Yan. Yan po yung ating incubator. So magsasalag na ako bukas. Marami na tayong naipon. So ito yung ating mga bagong yung mga bagong, ito po yung mga tubig nila, hindi ko pa nalilinisan kasi. Yan yung ating mga bagong papisa or yung mga nahuling batch po ng ating papisa. Mapapansin nyo puti kasi yung mga puti po dyan, mga white leghorn, Rhode Island yan. Yung mga may brown yan po yung mga deca brown. Kasi rin po tayo, paparami din po tayo ng white leghorn Rhode Island kasi maganda rin pong pang layer business. So yan po.
So tsokolate, ayan oh. Tsokolate talaga yung kulay. Talagang asin tsokolate, parang champurado ba. Dito yata mas kita. Mas kita yata dito yung pagiging champurado niya. Ayan oh. Yan, mas kita yung pagiging champurado niya mga kabukals. Diba? So, ito mga kabukals, yan marami nga po nagsasuggest. Lagyan mo ng ano, mga water hyacinth, yung ano, yung water lily yata tawag doon, o yung mga halaman daw dito sa ibabaw ng fish pan. Hindi po natin pwedeng gawin mga kabukals. Pasensya na. Maganda po yung idea, yes. Para nga po dito ultimano kasi nga may nitrogen cycle na tayo dito pa lang. Maganda po yung konsepto na yun na may halaman sa ibabaw. Kasi ultimano, sinisip-sip na nila yung nitrogen na napoproduce dito sa fish pan. Kaya lang hindi po pwede. Bakit kamo? May mga manok po tayo mga kabukals, diba? May mga manok tayo. Pag nagtanim tayo naglagay tayo ng mga halaman sa ibabaw, yung pupo nila na nasa ibabaw ng halaman lahat yan. So pupuntahan ng langaw yan mga kabukals. Pupuntahan ng langaw, mangangamoy, lalangawin tayo dito. So yung purpose natin na ginawa natin to para nga ma-minimize yung langaw, ma-minimize yung amoy, mawawala. Kaya po kailangan wala pong nakatanim dito sa ibabaw ng ating fish pan. So yun po. Pero appreciate po yun. Appreciated po yung mga suggestions nyo. Tama naman po yung kaya lang hindi po applicable. Again, wala naman pong mali sa mga suggestions. It's just yung ano lang po. Yung kung tutugma ba sa sistema mo. Pero lahat naman po yan ay tama. Yun nga po, hindi siya tutugma sa ating sistema kasi nga ang problema po, lalangawin tayo dito, which is mawawala po yung purpose na ginawa natin itong sistema na ito. Ayan, kaya nga po meron tayong aquaponics kasi nandoon po lahat ng halaman na nakaseparate po, nandoon siya. Ayan, nakaseparate po ang ating aquaponics. Kulay tsokolate, ayan sila. Lalaki na. Malalaki na yung ating mga hito. Ayun o. Nag-aagawan sa ipot. Pinakain din talaga nila yung ipot. Pagka may bumagsak na ipot eh. Nagpupulasan agad eh. Ayan. Malalaki na ng ulo. Ayun, ayun o. Kita nyo ba? May bumagsak na ipot o. Nakain din nila yung ipot. So again, disclaimer mga kabukals, hindi po pambenta ang mga hitong ito ha. Again, ang purpose po nila kaya nandito sila para po kontrolin yung kitikiti. Yun lang po. Para kontrolin yung kitikiti. So lumaki sila dyan, lumaki hanggat gusto nila. Basta't nauubos nila yung kitikiti. Ang main business natin dito is yung layer pa rin. Layer. So kumikita na tayo sa layers, 'di ba? May tinutubo na tayo sa layers. May ganansya pa tayo makukuha sa mga halaman natin, which is gulay nga yung tinatanim natin diyan. So may pakinabang tayo diyan. Yan. So tuloy-tuloy ang proseso na ito mga kabukals. And then sa motor, huwag kayong mag-alala. Dito tayo. Yung motor na ginagamit natin, 100 watts po yan. Ito. 100 watts yan. Ang lakas oh. Mahina pa yan. Pigil pa yan. Pigil. Ito mga kabukals. Submersible water pump yan. Napansin nyo nakabalot ng kulambo para hindi po magbara. And then yung ginagawa ko dyan, binabrush ko yan, inaangat ko yan ganyan mga kabukals. Yan o, tapos yun o, binabrush natin yung mga gilid na yan. Ganyan po natin linisin yan. So di ba napakadali lang. Ano yan, umaga hapon lang po, babrushin mo lang yan or ano mo ng walis tingting para matanggal po. Pero hindi sila talaga pumapasok sa loob ng motor kasi dito pa lang naharang na sila ng kulambo, yung mga pwedeng bumara sa ating motor. So yan po ay 100 watts. Sa ngayon po, yes, medyo gumagastos tayo sa kuryente, pero
kasama po sa ating plano na bumili po ng parang mini solar power station na kung saan meron po siyang, ang alam ko sa Raon, may nabibili ng hanggang 500 watts capacity. Kumbaga 500 watts yung kaya yung supplyan. Base po sa mga napapanood ko, nagre-range po siya ng mga 10,000 to 12,000 sa Raon. Isang set na po yon, parang DIY. Hindi naman po siya ganun komplikado, hindi rin po siya ganun kadelikado. So ang mangyayari po, ito pong ating layer house na may fish pan aquaponics, lalagyan po natin ito ng sarili niyang ganun, yung mini power station. May battery kasi yung mga kabokals, may battery siya na kahit hanggang gabi po pwedeng gamitin. Parang 8 hours yata ang capacity niya. Depende sa battery. May mga battery, pwede ka naman yata kumuha ng mas malaking battery and then magdagdag ng panel. So ganon, DIY po siya. Ang plano ko dito mga kabokals, siset upan natin to ng sarili niyang power station. Para lahat, incubator, ilaw. Yan naman mga ilaw natin, naka-solar na yan Solar na yan, so wala na tayong problema dyan. So ito na lang ang ano natin, ilalagay natin doon sa power station. Itong motor, tapos yung ating incubator. So 'di ba, parang stand alone siya. Naka-off grid siya, yung po ang ating plano diyan. So, 'di ba? Wala tayong gasto sa kuryente. 'Di ba? So yun po yung mga long term plans natin dito sa ating ginagawa. Sa ngayon, yes, gumagastos tayo sa kuryente, pero eventually, pag nagawa na po natin 'yon, nakabili na tayo ng solar mini power station, magiging off the grid na po siya. So libre na lahat. So yun po yung sinasabi ko, kumikita na tayo sa manok, kumikita tayo sa itlog, di ba? And then yung mga napoproduce natin na gulay, parang libre na yon. Ano na yon? Tubo na yon, net income na yon. Kasi wala na naman tayong ginagastos sa kuryente. And ang tubig naman natin is hindi naman tayo nagpapalit palagi. Ito, mare-reference lang ito pagka umuulan. Magbabawas tayo pagka umuulan, ganun lang po. Pero yung kukuha tayo sa poso, baka hindi na, sa ulan na lang po tayo kukuha sa ngayon. So kung ma-improve natin yung ating filtration, di ba, pag tagal ng tag-init, o baka kahit wala nang palitan muna habang during the summer season, wala na munang palitan, kakayanin naman siguro kung maganda po yung ating filtration. And then kung marami na talaga tayong halaman na nakatanim dyan, para talagang mas maraming kakain ng mga nitrogen na napoproduce dito. And then pag tag-ulan na, pagbalik ng tag-ulan, so yan, ano na naman, bawas na naman tayo, replenish na ng tubig. So ganun lang po mangyayari doon. So libre. Yung po ang aking gustong gawin dito, libre siya. Libre po siyang, ang operation cost niya ay magiging libre. 'Di ba? And then yung yung paglilinis po ng ilalim niya, libre na tayo diyan kasi hindi na natin kailangan mag-scrape out. Hindi na natin kailangang magsako-sako ng mga ipot. Maganda rin po yung idea na yung bobombahin mo. Yun po yung unang plano ko sana, na maglalagay lang po ng Poso Negro. Maglalagay ng Poso Negro tapos bobombahin mo lang yung ilalim. Kaya lang kasi unang-una may gastos din po yun sa ito. May gastos din po din sa kuryente nito. Tapos yung tubig po na gagamitin natin pambomba, gastos din po yun. Tapos what if hindi mag-work? What if hindi pa rin natin makontrol yung langaw sa ganung sistema? What if yung, kasi hindi naman tayo pwedeng magbomba dyan, di ba? O oras-oras, hindi naman tayo pwedeng magbomba dyan. Ang problema kasi niya, what if kung mag-accumulate pa rin yung amoy ng manok, yung amoy ng yung langaw, di ba? Kailangan nating itigil talaga yung manok. Wala tayong fallback. At least ito, kung sakaling hindi talaga uubra, may fallback tayo. Kung tatanggalin natin lahat ng manok, may fallback tayo sa aquaculture. So pwede tayong mag-grow out ng mga high value na isda katulad ng ulang at iba pa. 'Di ba? May fallback. So yun po yung mga i-consider ko diyan, kaya ginawa po natin itong konseptong ito. Yan. Pero yun nga, kulay tsokolate man yung ating tubig ngayon, ang importante diyan yung ating mga hito ay buhay at nagagampanan nila ang kanilang tungkulin. Ayan, ang kanilang sinumpaang tungkulin.
So ayan mga kabokals, yan pong aking update. So far so good, wala tayong patay. Yan yung ating mga hito ay taas baba pa rin, wala problema. Looking good. Yan. And yan, yung ating mga bagong layers ay unti-unti na po nating napaparami uli. Yan, kapalit po nitong ating mga thunders. Kapalit po ng ating mga thunders na kasi yan. Yan pong pinagkukuha natin ng mga fertile eggs sa ngayon. Yan, yan po yung ating mga decal brown na may kasama mga rooster. Balik ina, mga balik ina. Yan mga kabokals. So yun, hanggang dito na lang po. Quick update lang po sa ating aquaponics na kulay tsokolate na. Okay lang yan. Pero napansin ko mga kabokals, wala talaga siyang masamang amoy ngayon. Kasi talagang nakakatulong talaga yung lupa. Pero again, syempre, in the long run, titignan natin kung tumagal na, kung ganun pa rin. Pero syempre, continuous po tayo sa mga pamamaraan na gagawin natin para po masolusyonan kung ano mga problema ang maaari pang lumabas dito sa ating sistema. So tuloy-tuloy lang po ang laban. Ayan, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.